What will you do if money is not an issue? Ang ganda pong tanong, no? Kung hindi problema ang pera, ano ang gagawin mo? Isipin niyo po. Try to imagine. Kung ngayon nalaman mo, nanalo ka ng loto. Kung ngayon nalaman mo, nanalo ka ng sweepstake. Kasama ka na sa mga pinakamayaman na tao. Nasaan ka kaya ngayon? Ano kaya ang gagawin mo? Magsisimba ka pa rin ba? Papasok ka pa rin ba? Magtatrabaho ka pa rin ba? Saan ka pupunta? Mananatili ka pa rin ba diyan sa bahay nyo? Pagtitiisan mo pa rin ba yung iyong asawa? O baka iiwan mo na siya sa ibang mas mabait, sa ibang mas guwapo? What will you do? Nakaka-excite po, no? Yan pong isang kaibigan ko, kung may pera lang daw siya, anong gagawin niya? Magpapaputi. Bakit? Yun yung obsession niya eh. Mag-umpisa nung bata siya, niloloko siya na negro o kaya aita. Ayaw na ayaw daw niya yung kanyang skin complexion, yung kanyang balat. Kaya kung may pera lang, magpapaputi siya, kamukha ni Michael Jackson. May kakilala po ako. Kung magkakapera lang, bibili ng maraming lupa. Bakit? Kasi yung bahay nila, napakaliit. Buhay mahirap. Meron din po akong kakilala. Basta't nagkakaroon ng pera, bumibili po ng sapatos. Ang daming sapatos. Bakit? Kasi nung maliit sila, wala silang pera, hindi makabili ng sapatos. Kayo, why is this an important question? Bakit mahalaga pong tanong ito? Because remember, money will reveal your true character. Money will reveal your true intention. And money will reveal your true priority. Bigyan mo ng pera ang tao, lilitaw ano talaga ang kanyang ugali. Amen? At kadalasan, ang tao, pag nagkaroon ng pera at kayamanan, ano ang inuuna niya? Yung kanyang pamumuhay. Pinapaganda niya yung kanyang pamumuhay. Let's be honest. That is the truth. That whenever we have money and wealth, our priority is to improve the quality of our lives. Masama po ba yun? Hindi. Hindi naman masama na ayusin mong bahay mo, magkaroon ka ng sasakyan, makain mo yung gusto mong makain, papuntahan mo yung gusto mong puntahan. Masama po ba yun? Hindi. Hindi masama yung mabili mo yung gusto mong bilhin, mapag-aral mo yung mga anak mo sa isang quality na eskwela. Walang masama doon. Pero, tandaan nyo ito, pagdating sa pera at kayamanan, minsan nabubulag tayo. Money sometimes blinds us to what is truly important and essential. Dahil ang katotohanan, ito. It does not mean that when you improve the quality of your life, that you improve the quality of your thoughts, and that you improve the quality of your soul. Ibig bang sabihin pag nagkaroon ka ng pera, ng kayamanan, hindi ka na magagalit, hindi ka na maiinis? Minsan nga, yung mga mapera, napapansin ko, yung mga negosyante, sila yung mainit ang ulo. Pinapagalitan nila yung kanilang mga trabahador. Minsan pag minumura, parang wala ng kaluluwa yung kanilang mga kinakausap. Di po ba? Ibig bang sabihin, pag may pera ka na, hindi ka na matatakot, hindi ka na mangangamba. May sakit ka, minsan hindi makatulog. Meron naman pera pang gamot, nag-aalala, nangangamba, nanginginig. Bakit? Natatakot mamatay. Amen? May pera na, pero bakit nag-aaway-away ang mga magkakapatid, ang iyong mga anak? Because you are rich in your life, but you are poor in your mind, in your thoughts. At ganun din, naliligaw, nawawala at nagwawala sa buhay. Bakit? Mayaman, pero mahirap sa kaluluwa. May pera, nasaan? Nasa kasino. May pera, kayang bumili, gumamit ng babae. Pero ano ang karanasan sa puso? Ano ang karanasan ng kaluluwa? There is no peace. Walang kapayapaan. Kaya nga sabi ng Diyos, mas madali para sa kamelyo ang makapasok
sa butas ng karayom kesa sa isang mayaman na makakapasok sa langit. Bakit mahihirapan ang mayaman na makapasok sa langit? Kasi baka hindi ang Diyos ang priority ang inuuna. Kasi baka hindi mabitawan ang mga bitbit, ang mga dala, ang mga naipon. Remember this, my dear friends. It is better to enter heaven poor than to enter hell rich. Anong pipiliin niyo? Yung kahit na mahirap ka, makakapasok ka sa langit. Pero yung mayaman ka nga, alam mo naman, diretso ka sa impyerno. We are given a choice. Alam niyo po ba kung ano ang Psalm number 1? Ang unang-unang awit, napakaganda. Sabi po, Blessed is the one who do not walk in the steps of the wicked, but who finds delight in the law of the Lord, who meditates on His law night and day. Ang unang-unang awit, sinulat po yan ni Haring Solomon, ang pinakamatalinong tao noon sa mundo, ang pinakamayaman na tao noon sa mundo. Tingnan nyo, sa kanyang katalinuhan, sa kanyang kayamanan, ano yung priority dapat ng tao? Huwag kang sasama, lalakad, kasama ng mga masama. Pero maglakad ka sa likod ng Panginoon, sa daan ng Panginoon. Isipin mo, pagmunihan mo ang mga utos ng Diyos araw at gabi. Bakit? Dahil ang tao na sumusunod sa utos ng Diyos, mababasa niyo po in Psalm 112 that the one who fears the Lord, who finds delight in His command, His children will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. At ito po ang pinakamaganda. Wealth, riches are in His house, and the righteous endures forever. Pag nakikinig ka sa Diyos at tinutupad mo ang kagustuhan ng Diyos, pag inuuna mo ang Diyos bago ang pera, bago ang kayamanan, bago ang iyong kagustuhan, ang kayamanan mismo ang papasok, lalapit sa iyo. At hindi lang yun, mabubuhay ka forever. Huwag kang mag-alala. Huwag mong iisipin na wala ka ngayon, na mahirap ka, na naghihirap ka. Kasi kung tapat ka sa Diyos, mayaman ka. Remember that. Amen? May lumapit po sa akin, isang mister, nagpapatulong. May dilema siya, may problema silang mag-asawa. Itong asawa niya, nakakilala ng foreigner, DOM. Malapit nang mamatay, mayaman, gusto daw siya. Ngayon, binigyan na siya ng visa, ng ticket, pupunta na siya sa ibang bansa, magpapakasal sila, ibibigay niya lahat ang para sa kanya. Kaya lang, may asawa na. Tinatanong nila mag-asawa, Father, ano ba dapat ang gawin? Sayang din po yun, sabi po ng babae. Kasi 6 months na lang po, mamamatay na itong lalaki. Pag namatay ako pong magmamana, sino po makikinabang ang aking pamilya? Father, okay lang po ba yun? Sana po, pwede. Bless nyo naman po kami. Sayang naman po yung kayamanan. Yung aking pong mga anak, ang pamilya namin, hindi na maghihirap. Pero bago po ako makasagot, alam nyo, itong lalaki, siya nagsalita. Sabi niya, Father, kung ako ang tatanungin, hindi ako payag. Una, asawa ko na siya eh. Bakit siya mag-aasawa ng iba? Pag umalis siya, paano ko makakasiguro na hindi siya mapofall din dun sa lalaki? Kasi araw-araw niyang kasama, aalagaan niya. Paano ko makakasigurado na mamahalin pa rin niya ako pagkatapos mamatay ng tao? At paano yun? Iiwan niya kami? Masisira yung aming pamilya? Sabi po ng lalaki, Father, okay lang po na mahirap kami. Basta't sama-sama kami, basta't nagmamahalan kami. Namangha po ako, nabilib ako dito sa lalaki. At sabi ko, alam niyo po, hindi na ako kailangan magbigay ng advice sa inyo. Kasi alam niyo na yung sagot eh. Ang kailangan niyo lang ay lakas ng loob na sundin kung ano yung tama. Sabi ko sa sarili ko, maaring sa tingin nila mahirap sila, pero ang katotohanan, mayaman na mayaman sila. Di po ba? At alam ko, kung mananatili silang tapat sa bawat isa, kung magsusumikap sila na mapabuti ang kanilang buhay, hindi naman sila papabayaan ng Diyos. Di po ba? Sino ang mga natatakot na maghirap? Yan ay ang mga taong walang tiwala sa Diyos.
But if you trust God with all of your heart, with all of your mind, will you be afraid? No. Maghihirap ka ba kung nagtitiwala ka, naniniwala ka sa Diyos? Hindi. Tandaan mo yan, na ang pera, ang kayamanan, nakakabulag. Pero ang pananampalataya, yan ang nagbibigay ng liwanag sa ating kaisipan, yan ang daan ng ating kaligtasan. Huwag kang mag-alala. Kung naghihirap ka man sa mundong ito, sa iyong katapatan, pagpasok mo sa langit, gagawin kang pinakamayaman ng Diyos.